may lumipad. Parang may laman yung bibig, oh. Gecko daw yung nakita doon sa camera. Quago, tila nabitin sa pagkain. Sunod naman nitong tinarget ang mas malaking prey o pagkain, ang daga. Gamit ang malalaking mata, sinusuri nito ang paligid. Sa kanyang pagdagit, bigla itong nawala. Para i-check, iniikot niya ang kanyang leeg ng halos 180 degrees. Ilang beses niyang dinagit ang daga. Mukhang mas malaki ito sa kanya. Wow. First time ko makakita ng oriental darter. This is a type of water bird. Parang web yung feet niya. And nakita ko yung haba ng leg niya, napakanipis. At ang tulis ng tuka niya, medyo orange-orange. But they have this striking plumage sa likod na black and white. Na napaka-neat ng itsura niya. Parang pinaghalong egret na duck na cormorant. Dito sila nakahanap ng panibagong home nila. You know, Cebu is the least area na dinidiscover for wildlife. Nalagaan ko rin. Tapos kukunin mo siya. Wala akong magawa eh. Ibawal eh. Dito lang siya tumitira. Oh. Nalagyan siya ng makeshift na lata ng pintura. Kasi kung titignan mo nga naman yung lugar nila dito, madaming pang mga puno, nasa kabundukan sila eh. Ito siguro yung lugar na na-attract yung etong mga cloud rat. Ang mga dagang ito, mahilig sa prutas. Problema, nagkamali lang siya dahil nahuli siya. Ba, mabait siya. Hoy! Ginagsamid the mouth, the whole body. Pag mga ganito kasi talagang mga gatpe. Bago pa lumubog ang araw, gamit ang kanilang pangamoy, naghahanap na ang mga dambuhalang daga o buot ng paborito nitong prutas. Sarap na sarap ito sa kanyang pagkain. Siguradong busog ang buot sa nilantakang prutas. Pero sa paghahanap ito ng pagkain, madalas nalalagay umano ito sa alanganin. Dahil ang presensya nito sa ilang komunidad, may dala umanong sikreto. Peste man kung ituring ang mga daga sa syudad, may mas malaking uri pa raw nito na naliligaw sa mga kabahayan sa Rizal. Ito ang mga higanting buot o Northern Luzon Giant Cloud Rat. Isa si Noel sa mga nakahuli ng buot na nanginginain sa kanyang puno. Ang buot ay wikang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay mabait. Ang mga dagang ito mahilig sa prutas. Kuya, turo mo sa amin saan mo nakuha. Dito, sa puno na to. Tapos, hindi nyo inakyat, walang umakyat sa inyo? Hindi po. Sinundot ko lang po siya. Okay. Sa halip na pakawalan, inalagaan ni Noel ang buot na si Mamaw. Dito lang siya tumitira. Oh. Nalagyan siya ng makeshift na lata ng pintura. Kasi kung titignan mo nga naman yung lugar nila dito, madaming pang mga puno, nasa kabundukan sila eh. Ito siguro yung lugar na na-attract yung etong mga cloud rat kasi naghahanap siya ng pagkain, nagugutom, nakakita na nakatunog dito, nakaamoy siguro ng food, kaya dito lumapit, no? Problema, nagkamali lang siya dahil nahuli siya. Mahigit 2 buwan nang inaalagaan ni Noel si Mamaw.
Sinubukan niyang itawag ito sa kinauukulan pero napamahal na raw ito sa kanya. Dahil bawal ang pag-aalaga ng mga ganitong mga hayop, kasama ang DNR, kailangan naming dalhin sa rescue center si Mamaw. Si Noel, naging emosyonal. Nalagaan ko rin. Gusto ko kunin mo siya. Wala akong magawa eh. Ibawal eh. Kaya hindi rin namin ini-encourage yung mga tao mag-alaga kasi nagkakaroon sila ng emotional attachment dun sa mga alaga. Nagiging burden rin sa kanila. Isa pa, nakakaawa yung imbis na nagpaparami siya dun sa gubat, no? Nakakulong lang, para siyang preso. Hindi tama, no? Hindi niya nagagawa yung trabaho niya. Very curious dun sa kanyang paligid. Siguro medyo nasanay din siya sa presence ng tao. Baway, uwi ka na. Napakawalan ka na. Nalagaan ko rin. Gusto ko kunin mo siya. Wala akong magawa eh. Ibawal eh. Nag-ready na ako ng mga gamot dito na ibibigay natin. Ba, mabait? Hoy! Examine the mouth, the whole body. Pag mga ganito kasi talagang mga gut pa eh. Para higit na masuri at maiwasang ma-stress ang buot na si Mamaw, pansamantala ko itong pinatulog. That it's a male, check natin kung may mga sugat. No? Number 1 na nagkakaproblema sa kanila is yung ngipin kasi ito yung gagawin na nilang pang defense eh. Sa kanya intact, the oral cavity is intact. They use this tail para sa pag-akyat to balance themselves out. Pero si Mamaw, hindi nag-iisa. Ang nai-turnover na buot sa DNR Calabarzon, putol ang buntot. Ayan. Okay. Ayan. Mga 2 araw pa lang siya dito. May pumapalag-palag pa. Ang haba ng teeth niya. Eyes are clear except for the left one. Tignan mo yung daliri ng kanilang mga kamay. Merong additional na parang rugations ang tawag natin dito, all to help in climbing. Imagine mo yung nails nila are already very sharp and then parang with the additional grip tinutulong itong mga ridges na ito sa kanyang kamay. Matagal nang putol to pero ito nag-heal na, nagsarado na. Mahalaga ang buntot para sa mga buot dahil ito ang nagsisilbi nilang pangbalanse sa pag-akyat ng puno. We're able to give yung kanyang vitamins at saka yung kanyang pampurga na examine at check up din natin. Releasable to kasi nakita natin kanina kung gaano siya kaligsi, ganda ng katawan, wala naman siyang problema. I give them a seal of fit for release. Ang dumaraming buot na dinadala sa rescue center, may sikreto na kailangan nating maintindihan. Ayon sa DNR, napapadpad daw ang mga buot sa mga kabahayan dahil sa problema sa gubat. Isa, deforestation. Pangalawa, interaction with human tsaka wildlife. Na-attract sila sa mga tanim natin, gulay, prutas. Na-attract sila na bumaba sa community dahil naghahanap din sila ng safe na lugar. Bahagi ng Sierra Madre ang probinsya ng Rizal, kung saan nasa mahigit 16,000 ektarya ng gubat ang natitira. Ito rin ang tirahan ng mga buot. Noong nakaraang taon, 2 kaso ng buot ang aming na-rescue at naidokumento sa Rizal. May pamilya ng buot at buot na nakagat ng aso. Ang huling 2 buot na aming nakunan sa Rizal, may magandang balita. Kahit ilang buwan ang nasa pangangalaga ni Noel si Mamaw at kahit putol na ang buntot ng buot sa rescue center, nasa kanila pa rin ang tinatawag na wild instincts o tapang at lakas ng katawan para muling maibalik at mabuhay sa natural nitong tirahan.
Sa area na to, may mga prutas na pwede siyang kainin. Safe naman siya sa mga tao. Ang buot na si Mamaw hindi na mapakali. Nang makalabas ito sa kulungan, agad itong umakyat ng puno. At hindi na muling bumaba. Samantalang ang buot na si Putol ang buntot, aba, mukhang may ibang target. Ang kumain. Malaki ang naitutulong ng buot sa pagpapayabong ng kagubatan. Sa pagkain nito ng prutas, na ikakalat nito ang mga buto ng puno. Marami pang dapat pag-aralan sa buhay ng mga buot ayon sa mammalogist na si Dr. Aloy Duya. So as long as there are trees that are big enough na they can use as sleeping areas. Kung meron ba silang territory na dinidefend. So we have not encountered that yet for cloud rats. Sakaling may mapadpad na buot sa mga kabahayan, wag natin silang hulihin, saktan o ikulong dahil kusa rin itong babalik sa gubat na kanilang pinanggalingan. Lalo na kung mapapanatili nating itik sa puno ang natitirang kagubatan. Sa panahon ngayon, maging ang mga hayop, hirap makahanap ng paraiso. Dahil sila mismo may checklist. Payapa, mapuno, sagana sa pagkain, at higit sa lahat, malayo sa banta ng tao. Bago magdilim sa isang isla sa Puerto Princesa, Palawan, may iniiwasan umanong nilalang. Aktibo raw ito tuwing gabi. Ang huni nito, senyalis umano na magdadala ng kamalasan. Kaya kinatatakutan umano ito. Dito meron daw sinasabing isang ibon, pero mga nakatira dito may paniniwalang hindi maganda. Kalimitan pinaniniwalaan na parang kampon ng kadiliman. Nakilala ko si Chris, ang caretaker ng isla. Kapag po tumutunog po, kapag kamalang po, asukon siya na anyong ibon. Anong kinakatakutan nila dito? Pagka po narinig na gano'n, huwag pong gagayahin po. Kasi po yung aswang nga po yung paniniwala po. Kapag nakakita nito, mamamatay daw ang kamag-anak na may sakit. Kaya sa oras na marinig nila ang huni nito, hindi na raw sila lumalabas ng bahay. Sa umaga, nagpapahinga raw ito sa mataas na parte ng puno. Kaya sinubukan ko itong hanapin. Oh my God! Akala ko parang putol na branch in between the Y of this mango tree. Ang tinutukoy na nilalang isang uri ng kwago, ang Mantanani Scaps Owl. Ang liit lang pala niya, no? Tsaka very slim ang itsura. Ang parang nagko-camouflage siya na parang sanga ng puno. Hindi siya gumagalaw. Pero kita mo yung sungay niya, oh. Kaya pala sinasabi nilang kampon ng kadiliman dahil sa gabi lumalabas. Tapos yung huni niya medyo nakakatindig balahibo. Dahil tila naging katatakutan ang huni nito. Malaya raw itong nakapamumuhay sa isla. Ayun, may lumipad! Gabi ang oras nito ng paghahanap ng makakain. Parang may laman yung bibig, oh. Gecko daw yung nakita doon sa camera. It's hunting its food at this time. Ang nahuling butiki, nilunok agad ng gutom na kwago. Ang kwago, tila nabitin sa pagkain. Sunod naman nitong tinarget ang mas malaking prey o pagkain, ang daga. Gamit ang malalaking mata,
sinusuri nito ang paligid. Maririnig din ang kanyang paghuni na kinakatakutan umano ng mga residente. Hanggang sa nasipat niya ang kanyang prey. Sa kanyang pagdagit, bigla itong nawala. Hanggang sa may naramdaman itong tumatakbo sa kanyang paligid. Para i-check, iniikot niya ang kanyang leeg ng halos 180 degrees. Ilang beses nang dinagit ang daga. Pero mukhang mas malaki ito sa kanya. Kung tutuusin, may tuturing na tagabantay ng isla ang Mantanani Scaps Owl. Itong kinakatakutan nila, dahil sa pagdodokumento natin, mas lalo nilang maintindihan itong mga Mantanani Scaps Owl na ito ay wala silang ibang hangad kundi balanse yung ecosystem sa isang lugar, tulad na lang ng pagbawas niya sa mga populasyon ng mga daga na pwedeng maging peste pag sobra silang dumami. Kung noon, kinatatakutan ni Chris ang kwago, nagbago raw ang kanyang paniniwala nang makita ito. Ngayong malaki ka na, naniniwala ka pa ba dyan? Parang hindi na po kasi nakita ko na po personal eh. Gabi tsaka araw po. Maganda, maliit po na kwago. Maging ang 9 na taon ng bird guide na si Randy natutuwa sa mga Mantanani Scaps Owl. Para sa akin, dapat talaga siyang pahalagan, protektahan, hindi nakakatakot. Bukod sa mga Scaps Owl, may isang uri din ng ibon ang nakahanap ng paraiso sa isang lawa sa Panamaw, Sulu. Mahaba ang mga leeg, may malaking pakpak, at may ihahalin tulad daw ito sa mga igret na may mahabang leeg at tuka. But they have this striking plumage sa likod na black and white na napaka-neat ng itsura niya. Parang pinaghalong egret na duck na cormorant. Ayon sa mga residente, ngayon lang daw nila ito nakita roon. Nakita niya na ibon na yan? Bago yan doon. Bago? Bago siya roon. Ang mga yung kakaon nila yan, ang mga nag-ambya-ambya, mga inula biya yan. Ulan, matigda. Hangin siya, unan, tibi angin. Sa kanilang paniniwala, hindi pwedeng galawin ang mga buhay ilang sa lawa dahil nagsisilbi umano itong tagapagbantay doon. Itinuturing na dayuhan o migratory ang mga Oriental Darter. I think mga 5 to 7 sila nandito eh. Native o natural itong nakikita sa ibang bansa tulad ng Indonesia at Malaysia. Yung sea and lake as a preferred habitat nila kasi una, sila yung water bird. Basically, kailangan nila ng tubig para mabuhay. Pangalawa is andun yung mga resources na kailangan nila para mabuhay, pagkain, saka iba pa. At saka isang rason rin is wala yung mga threats katulad ng paghahunting. Sa gitna ng matatandang Oriental Darter, may nagtatagong inakay. Inilalabas nito ang kanyang leeg para suriin ang paligid pero hindi pa nito kayang umalis sa kanyang pugad. Dito sila nakahanap ng panibagong home nila. And we're so lucky na nakakita tayo ng ganitong klaseng ibon. Sa pagpili ng lugar na may tuturing na paraiso, may kanya-kanya tayong dahilan. Pero para sa mga ibon, higit sa ganda ng isang lugar, kailangan ay ligtas ito para sa kanilang mga inakay. At kung karugtong man ng ilang paniniwala ang presensya nito, minsan ay nakakatulong din ito para higit itong maprotektahan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.